Ngayong ika-24 ng Pebrero taong 2026, inaresto ang kontrobersyal na social media personality at vlogger na si Francis Leo Marcos sa isang hotel sa Pasay City. Ang operasyon ay isinagawa ng PNP-CIDG-NCR, kasama ang iba pang awtoridad, kasabay ng pag-serve ng warrant of arrest mula sa Regional Trial Court Branch 274 sa Parañaque City. Naabutan si Marcos habang siya ay kumakain at nasa live broadcast pa sa social media. Ayon sa mga ulat, maayos siyang sumunod sa mga tauhan ng awtoridad at walang insidente ng karahasan. Ang pagkakaaresto ay kaugnay ng umano'y hindi awtorisadong paggamit ng uniporme ng Philippine National Police, isang kaso na maaaring masampahan ng parusang, usurpation of authority, o illegal use of police uniform. Bukod dito, iniimbestigahan rin ang posibleng paggamit niya ng iba pang dokumento o pagkakakilanlan. Ayon kay Rafael Vicente Calinisan, Vice Chairperson ng NAPOLCOM, ang operasyon ay halimbawa ng pagpapatupad ng batas. Crime does not pay, aniya, na nagbigay diin sa mensahe ng lehitimong proseso at pagpapanagot sa mga lumalabag sa batas. Sa mga naunang pahayag ni Marcos, idiniin niya na ang larawan kung saan siya nakasuot ng PNP uniform ay di umano'y inedit lamang, at kumalat ang mga ito sa social media dahil sa kanyang mga kritiko. Ang sitwasyong ito ang naging dahilan ng investigasyon. Mabilis kumalat ang balita sa social media, at marami ang nagtataka kung ano ba talaga ang buong kwento. Ang ilan ay nagtatanong kung ito ba ang kabuuang larawan ng pangyayari, o kung may iba pang detalye na hindi pa lumalabas. Sa huli, malinaw na naaresto si Francis Leo Marcos ngayong ika-24 ng Pebrero taong 2026 sa Pasay City. Ito ay kaugnay ng alleged unauthorized use ng PNP uniform at posibleng iba pang legal na issue. Nangyari ito habang siya ay nasa hotel at may live broadcast pa sa social media. Marami ang nagmamasid sa kaganapan, at patuloy na hinihintay ng publiko ang kompletong detalye mula sa mga awtoridad. Ang kaso ay nagdulot ng interes at usap-usap, hindi lamang dahil sa personalidad ni Marcos, kundi dahil sa implikasyon ng mga batas na umiiral para sa lahat. Sa huli, ang pag-aresto ay nagpapaalala sa publiko na kahit sino, kilala man sa social media o hindi, ay kailangang sumunod sa batas. Ang buong proseso ay pinapanood ng publiko at maghihintay ng karampatang paglilinaw mula sa korte at sa mga awtoridad.